Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Pagkaalis ni Kalia sa cafe ay dali-daling pumunta siya sa kotse niya. She started the car engine and drove the car away from the cafe. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Bumuhos ang mga luhang pinipigilan nang maalala niya ang sinabi ni Angelo, ang mga pang-insulto nito sa kanya at ang kahihiyang ginawa niya sa cafe. Natigilan si Angelo nang sampalin siya ni Kalia sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ng lalaki na gagawin niya iyon. Nang umalis si Kalia, pagkatapos sabihin sa kanya ang mga dahilan, ay nagkaroon ng pagdadalawang isip si Angelo. Paano kung wala talagang alam si Kalia tungkol sa kasal? Paano kung hindi niya talaga hiniling sa mga magulang nito ang pagpapakasal nilang dalawa? Paano kung wala siyang alam sa lahat ng bagay? At hinusgahan niya lang ito nang hindi niya alam ang lahat. Napailing si Angelo sa naisip niya. Tumayo si Angelo sa kinuupuan niya, saka lumabas ng cafe. Dumiretso siya sa kanyang sakyan, saka pinaandar ang makina papunta sa kanilang bahay. Ilang minuto nakalipas ay dumating na siya sa kanyang patutunguhan. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan at pumasok sa loob. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak. Nagmamadali itong tumakbo papunta sa kanya. "Mom, anong problema?" Nag-aalang tanong niya sa kanyang ina. Tumingin sa kanya ang kanyang ina, saka muling umiyak at niyakap siya ng mahigpit. Nakaramdam tuloy siya ng kaba dahil biglang kakaibang kilos na ibinibigay nito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at hindi niya gusto ang ganoong pakiramdam. "Angelo," tawag ng kanyang ina sa pangalan niya. May gustong iparating ang tinig nito na tila hindi niya gusto. Humiwalay siya sa pagkakayakap ng ina, sa kanya hinawakan ang dalawang balikat nito. "Mom, tell me, ano pong nangyari?" Tanong niya ulit na parang kinakabahan. Huminga ng malalim ang kanyang ina, saka sinubukang pigilan ang kanyang pag-iyak. "Nagpunta dito kanina ang doktor at sinuri ang tatay mo. Nagpalaboratory siya at may nalaman ng doktor pagkalabas ng resulta." Tugon ng kanyang ina, saka muling umiyak. Kumunot ang noo ni Angelo nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Bumilis ang tibok ng puso nito. "Ano yun, ma?" Nakaramdam ulit siya ng kaba, ngunit nakuha niya pa ding magtanong. "May kanser ang tatay mo, Angelo." Naupaw po ang kanyang ina sa sahig pagkasabi nito sa kanya ng balita. Biglang bumagsak ang kamay ni Angelo na nakahawak sa balikat ng kanyang ina. Nagdilim ang isip ni Angelo nang marinig ang balita. Parang hindi gumagana ng tama ang lahat sa kanya. Umiling siya. Hindi pa rin makuha at iproseso ang kanyang narinig. "What do you mean, Mom? Dad is very healthy though. Wala tayong nakitang sintomas ng cancer." Hindi makapaniwala ang tanong ni Angelo sa kanyang ina. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang narinig. "Oo, wala siyang ipinakitang sintomas sa atin dahil itinago niya iyon para sa kanyang sarili. Halos 2 taon na niyang alam ang tungkol sa cancer niya. Pero nanahimik siya dahil natatakot siyang sabihin sa atin." "Nasaan si Dad, Mom?" "Sa kwarto namin, anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Angelo. Hindi ko alam kung magiging maayos pa ba ako kapag iniwan tayo ng papa mo." Kumakabog ang sakit sa dibdib ni Angelo na makitang umiiyak ang kanyang ina. Umiling siya bago sumagot. "No, Mom. Don't think like that. Si Dad, hindi siya aalis sa atin. He is a fighter. He will never leave us, okay?" Niyakap na mahigpit ni Angelo ang kanyang ina. "I'm sure makakahanap tayo ng paraan." Tinulungan niya itong tumayo. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanyang ama. Bumuntong hininga si Angelo, saka pinihit ng 2 beses ang doorknob. Saka sila pumasok sa kwarto nito. "Dad!" Tawag niya sa atensyon ng ama na nakatingin sa bintana.
Iniwas ng kanyang ama ang tingin nito sa kaniya nang tawagin niya ang atensyon nito. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang mainit ngunit malungkot na ngiti. Nakikita niya sa mga mata ng kanyang ama na nasasaktan ito. Naghihirap ngayon sa kanyang sitwasyon. At makikita rin niya sa kanya na ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. At tumama ang sakit sa dibdib ni Angelo na makita iyon. "Angelo, anak, okay ka na ba ngayon?" Tanong nito sa kanya habang naglalakad papunta sa kama nito. Tumango ang kanyang ama. "Oo, okay lang ako, anak. Don't worry, Dad. I will find a way and I will do everything to make you better and okay. So you should fight also, Dad. We can get through this together, okay?" "Oo naman, anak," simpleng sagot ng kanyang ama. Umalis ang nanay ni Angelo para ihanda ang gamot ng ama niya at si Angelo na lang at ang kanyang ama ang naiwan sa kwarto. "Nakausap ko na po si Tito Franco." Sinimulan niya ang pag-uusap pagkatapos ay tumingin sa kanya ang kanyang ama. "So anong nangyari?" Bumuntong hininga siya sa kalumunok bago sumagot sa ama. "Everything's okay, Dad. Malapit na po ang kasal." Tumango ang kanyang ama. "Nasabi mo na ba sa tito mo ang sitwasyon ko?" Umiling si Angelo. "Hindi po." Tumango naman ang kanyang ama. "So if the wedding will be happening tomorrow, hindi na ako makakapunta nun." "It doesn't matter, Dad. You and Mom should not worry and just stay here to have some rest. Your health is what matters to me the most. It's not like I wanted a marriage though." Pero magtataka sila kung bakit hindi kami dumating. "Don't worry, I will take care of it. You shouldn't stress yourself out with that kind of thing. You should worry about yourself and not with the marriage, Dad," sabi ni Angelo sa kanyang ama. Tumagal ng halos kalahating oras ang kanilang pag-uusap. Nang sa wakas ay nagpasya si Angelo na pumunta sa kanyang silid. Nakaramdam siya ng labis na pagkabigo at pagkawasak sa lahat. Pagka-uwi ni Kalia sa kanilang bahay ay dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Doon niya ibinuhos ang sakit at sama ng loob na nangyari kanina. "Kaya mo yan, Kalia," bulong niya sa kanyang sarili. Pumasok ako sa banyo at hinayaang umago sa katawan ko ang tubig na nagbumula sa dutsa. Kasabay niyon ang pag-agos ng masaganang luha. Isang oras akong ganoon bago ko naisipang magbihis. Dahan-dahan akong humiga sa kama habang iniisip ang nangyari kanina. Dahilan para pumutak muli ang luha sa aking mga mata. Wala na ako ibang nararamdaman sa puso ko kundi puro sakit. Napabangon ako nang marinig ang pagkatok ni na Mami at Daddy sa labas ng aking kwarto. Nakikiusap silang buksan ko ang pintuan hanggang sa mawala ang ingay sa labas. Marahil ay nanawa sila o baka piniling bigyan ako ng panahon para mapag-isa. Ilang oras din ang ginugol ko sa pag-iyak bago ako hilahin ng antok. Nagising ako sa sikat ng araw na dumarampi sa aking pisngi. Nakatulugan ko palang bukas ang bintana ng aking kwarto. Bumangon ako at inihanda ang aking sarili para bumalik sa aking opisina sa Philippine Airlines. "Kalia, anak, huwag ka na munang pumasok. Dapat ay magpahinga ka muna." "Talaga bang ayos ka lang?" "Kalia, anak, kung kailangan mo ng kausap, huwag kang mag-atubiling tawagan ako," saad ng kanyang ina sa mababang tinig. "Okay lang po ako, Mami. Ayoko na lang munang pag-usapan ang mga nangyayari sa akin." "Sige, anak, mag-iingat ka." Tumalikod na siya palabas ng pinto at inumpisahan ang kanyang trabaho. Ayokong mabakante ang utak ko kahit sandali. Mabilis na lumipas ang maghapon at hindi niya namalayan dahil sa sobrang busy niya. Paglabas niya ng trabaho ay nakita niya si Angelo na nakasandal sa kanyang kotse. "Kalia, pwede ba tayo mag-usap?" "Ano pa ba ang pag-uusapan natin?" I said in irritation. "Look, Angelo, kung ano man dahilan kung bakit mo ko iniwan sa kasal ay ayoko nang malaman. I guess this will be the end for both of us. Total hindi rin naman natin maibabalik pa sa dati ang lahat dahil sinira mo na." Naglakad ako palayo kay Angelo. "Kalia!" Hinabol ako ni Angelo at nang maabutan ako ay hinawakan ng mahigpit ang braso ko.
Let go of me, Angelo. Maras kong hablot sa aking braso. No, Kalia. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Pagmamakaawa niya na tila nauubusan na sa kanyang pasensya. Wow, Angelo. Gusto mong sundin kita? There's nothing between us, Angelo. Tapos na tayo, Angelo. At saka, wala naman tayo. May diin kong sinabi. Hindi ako papayag na iwan mo ako. Kalia, kahit saang simbahan, papakasalan kita. His voice is gentle pero hindi yun sapat para mantig ang puso ko. Isang malakas na sampal ang pinalipad ko sa pisngi niya na nagpawindang sa kaniya. Hawak niya ang pisngi na saktan. Angelo, hindi ako aso na pwede mong iwan kung saan at babalikan kung kailan mo gusto. Hinihingal na sigaw ko. You are my first love, Angelo, and the person I wanted to spend the rest of my life with. Patuloy kong sabi. Wala akong pakialam kung pagtingin naman kami ng mga tao sa labas ng airlines. Oo, Angelo, ikaw lang ang una kong minahal, pero ikaw rin pala ang unang wawasak sa akin. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Labis kong pinagsisisihan ang pag-iyak sa harapan niya, kaya mabilis kong pinahid ang aking mga luha. Saka ako tumalikod para takbuhin ang aking sasakyan. Pinaharurot ko ang sasakyan palayo kay Angelo. Ayoko munang umuwi at magmumukmuk na naman sa aming bahay, kaya minabuti kong dumaan sa isang bar. Gusto kong makalimot kahit sandali. Pinilit ko maupo sa stool, nakaharap mismo ang bartender. "One tequila please," sabi ko dito. "Yes ma'am." Maya-maya pa ay nilapag ng bartender ang shot glass na may laman tequila at in-straight ko naman agad ng inom. "One more please." Hindi ko pinansin ang lemon na nasa aking harapan. "Heto po ma'am," he politely said when he gave me another shot. Muli ay diretso ko yung ininom. Nakailang shot na ako bago ko maramdaman ang tama nito. "Waiter, one more please." Pabulol kong sigaw. My eyes were blurred. Ramdam ko na rin ang pagkahilo ko. Kakamot-kamot ng ulo ang bartender bago kumuha ng baso. Nang tangkang iabot na niya ang baso, ay may isang kamay na umagon yun mula sa akin at tahasang ininom iyon. "Hey, that's my drink," sisinok-sinok na sinabi ko. "You're drunk," a man said in his baritone voice. I chuckled and slowly lifted my head to look at him. "And who the hell are you?" I slurred. Ilang pagpikit din ang ginawa ko. Hindi ko siya masyadong maaninag dahil sa kislap ng mga ilaw sa paligid. Pero mukhang matangkad siya. His jaw was prominent and perfectly sharp. When our eyes met, my heart throbbed. "Where is your place? I'll take you home," he softly said. "At sino ka naman para sabihin kung saan ako nakatira ha?" I exclaimed, nudging at his broad chest. Pansin kong matigas ang pangatawan niya. Mukhang alaga sa gym. "You're drunk. You can't drive on your own," he replied. Tumingin siya sa bartender bago may dinukot sa bulsa. "Keep the change." Inabot nito ang bayad sa kamiling humarap sa akin. "Let's go. I will take you home," he said with authority. Sabay kaming lumabas at dumiretso sumakay sa kotse ko. Hinayaan ko siya na mag-drive ng sasakyan. Matapos kong sabihin sa kanya kung saan ako nakatira, sumandal lang ako sa upuan at mabilis na hinila ng antok. Naramdaman ko na lang na may yumuyugyog sa balikat ko. I slowly opened my eyes and looked up at the guy by my side. He has a perfect pair of eyes, brown eyes drilling into mine. I couldn't help but think, I've never seen such eyes with so much light in them. Nag-init ang dalawa kong pisngi dahil sa titig niya. Pinutol ko ang tingin at bahagyang inayos ang aking sarili. "Where are we?" "Nandito na tayo sa village nyo," he said in a hushed voice. I cleared my throat and tried my very best to look away. Yeah." Iyon na lamang ang nasabi ko. Lumabas siya ng sakyan para pagbuksan ako ng pintuan. I hesitantly went outside my car. Dahil sa pagkataranta ko at kalasingan ay nawalan ako ng balanse.
Huli na para pagsiyan ko ang lahat dahil sumubsob na ako sa malapad niyang dibdib. His sturdy hands held me steady by the waist habang ako ay halos yakapin na siya. "You alright?" He whispered close to my ears. Hindi agad ako nakasagot. Paano ay tila mas nalasing ako sa amoy ng kanyang pabong na noot sa aking ilong. "Can I just rest here for a while?" "Yes, of course." Diretso na sana ako maglalakad palayo, ngunit hindi ko mapigilang mag-ekis ang mga paa ko. Halos mapatanon ako nang bigla siyang humawak sa aking siko. "You're still drunk." Habang naglalakad kami ay hindi ko mapigilan na sulyapan siya. He is tall and definitely handsome. His hair was slightly messy, pero hindi yun naging daan para mabawasan ang malakas niyang dating. "Pasok ka muna. Want something to drink? Coffee? Water? Or juice?" I asked and smiled. "Coffee would be fine," he answered in a low voice. I quickly nodded and walked toward the kitchen. Nasa living room naman siya. Nang makabalik ako, ay naabutan siya nakatalikod at nakamulsang tumitingin sa mga picture namin. Tumikim muna ako bago ko inilapag ang kape sa glass table. "Here's your coffee," I interrupted. Lumingon siya sandali pero muling ibinalik ang mata nito sa mga litrato. "Why? Is there something wrong?" I asked with curiosity. "No, nothing," he said, then chuckled. Kumunot ang noo ko. "What are you laughing at?" Naiinis kong tanong. Nakakapagtaka lang kung bakit hindi natuloy ang kasal niyo. "Mukhang bagay naman kayo," he commented bago sinimsim ang kaping binigay ko at umupo na nakadikwatro sa sopa. Lalong nangunot ang noo ko. Paano na nalaman na hindi natuloy ang kasal namin ni Angelo? "Is it in the news? Nabalita ba ang nangyari?" I said, exhaling. "No, hindi ko doon nabalitaan," he answered quickly then smiled. "Kung ganoon, saan mo nabalitaan?" I asked impatiently. Sa totoo lang, hindi ko na sana tatanungin dahil wala naman akong pakialam. Pero nakakapagtaka dahil hindi ko naman siya kilala. Tumayo siya at marahan naglakad palapit sa akin. He was an inch away from me. Bago ko maisipang kumurap. "Hindi mo ba ako natatandaan, Kalia?" he whispered. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa aking tenga na gustong ubusin ang natitira kong lakas. "Ako yung sinigawan mo at minura noong kasal ng mga magulang mo. Remember?" Nanlaki ang mga mata ko. Humakbang pa siya ng isa matapos sa isang dali akong niyoko. His eyes were intent on me and my heart pounded erratically. "Angelo will surely regret breaking your heart, Kalia," he said in a calm voice. I slowly looked up at him and mesmerized by his gaze. Bumuka ang aking labi sa nais sabihin, ngunit hindi maisatinig. "And by the way, I'm Sebi. And you know what?" Sabi pa niya, "Mas mukhang bagay pa tayo kesa sa kay Angelo na yon." "I'm Sebi. And you know what?" Sabi pa niya, "Mas mukhang bagay pa tayo kesa kay Angelo na yon." Napakunot ang noo ni Kalia dala ng kuryosidad. Hindi niya lubos maalala ang binata dahil sa sobra niyang pagkahilo. Hindi niya na nagawang magtanong pa dito dahil sa sobra niyang kalasingan at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya at hindi na nakapagpaalam dito. Siya si Sebi Montecarlo. Kilala niya ito noong mga bata pa lamang sila dahil kaibigan ng pamilya niya ang pamilya nito. Kaya lang, hindi sila sabay lumaki dahil nanatili ito sa Amerika at umuwi lang nang tumuntong ng 23 anyos. Hindi naman talaga niya gusto si Sebi noong mga bata pa sila. Sabi sa kanya ng kanyang mami ay ito ang mortal enemy niya noong maliit pa lamang sila. Lalo na nung nasa Lyceum School sila. Kinabukasan, nagising si Kalia na masakit ang kanyang ulo at meron siyang hangover. Bumaba siya ng kwarto upang kumuha ng maiinom. Nakita niya agad ang nakababata niyang kapatid na si Gaeb na nakaupo sa isa sa mga sopa sa living room. Nakasuot ito ng reading glass habang panay ang basa at perma sa mga papel na nakapatong sa center table. "Ate,
Saan ka na naman galing? Hinahanap ka ni Mami. Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya. Nagkape lang kami kagabi. Kasama ko si Lisel. Umismid si Gaeb. Hindi aprobado ang sinabi niya. Ibinalik nito sa ginagawa ang atensyon niya. Hay naku Ate Kalia. There are many fishes in the ocean. Don't chase the man that doesn't give you an ounce of care of you. Hindi siya sumagot kaya hinayaan niya lang kanyang kapatid at muling ibinalik ang atensyon nito sa ginagawa nito. Okay na ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Pinangako niya na yun na ang huling luhang papatak mula sa kanyang mga mata at pinapangako niya na hindi na muli siyang masasaktan. Ginawa kong busy ang aking sarili sa opisina nitong mga nakalipas na araw. Papasok ako sa umaga sa airlines at sa gabi ay bibisita sa aking coffee shop. Minsan na lang akong lumabas. Madalas kami na lang naman ni Lisel ang magkasama na palaging nandyan para damayan ako. Linggo ng umaga ay inaya ako ni Lisel lumabas para mamasyal sa mall. Best friend! Sigaw niya sa akin bago ako niyakap ng mahigpit. Nagugulan mang natawa na lang ako sa kanyang ginawa. Kalia! Finally, nagpropose na sa akin si Darwin. Maluha-luha pa ito habang nagsasalita. OMG! I'm so happy for the both of you, I said in surprise. Nangilid na rin ang luha ko bago ito niyakap na mahigpit. Kalia, ito na yun. To the highest level. Kailangan natin mag-celebrate, she excitedly said. Biglang napawi ang ngiti niya sa kanyang mga labi nang muling sumagi sa isip niya ang ginawa sa kanya ni Angelo. Buti pa si Lisel. She finally found the right man for her. Hindi naman sa bitter ako, masaya nga ako dahil alam kong masaya siya. Uy bestie, okay ka lang ba? Yugyug sa akin ni Lisel. Oo naman, masaya ako para sa iyo best, kaya mag-celebrate tayo, I said coolly. Really? Ayos ka lang ba talaga? Hinawakan pa nito ang noo ko. Matapos ay nagtaas ng kilay sa akin. Wala akong lagnat no? Gusto ko lang i-celebrate ang mga nalalibing mong araw being single, I told her bago siya akbayan. Okay sige, tatawagan ko si Darwin. Nilabas mula sa kanyang bag ang cellphone. Nope, gusto ko sana tayong dalawa lang mag-celebrate. Nakangiti kong sinabi. Imbis na magtanong ito ay ngumiti ito bago tumangulang. Pagkatapos ko magbihis ay lumabas na kami para mamasyal. Lisel, okay na ba lahat sa kasal mo? Tanong ko sa pagitan ng Pagsubo Grilled Pork Chop na nasa Blue Grid Restaurant kami at kumakain ng dinner. I'm working on your gowns. Gusto ko kasi yung medyo daring ang susuotin nyo. Abay ka sa akin ha at wag na wag kang tatanggi. Wika nito habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ano ka ba? Baka naman matalbugan ka pa ng mga abay mo sa kasal pag nagkataon. Dapat ikaw lang ang maganda doon. Hindi no? Siyempre, bongga rin dapat ang gown ko. Para sa akin lang ang tingin ni Darwin. Hinawakan pa nito ang dalawang pisngi sa kakinilig. Umiling lang ako dito bago tinuloy ang pagkain. Oo nga pala, susukatan ka ng gown this coming Saturday. Kasabay mo yung pinsan ni Darwin. Naku bestie, ang gwapo nun promise. Makahulog panty. Anito na pulang-pula ang mukha. Hay nako, yan ka na naman Lisel. Ayoko munang malink sa mga boys ngayon. Isa pa, gusto ko muna mag-focus sa aking sarili. Hay nako, ano ka ba? Hindi ko naman sinabi na mag-love life ka ulit. Saka, bestie, single daw ngayon yung tropa ni Darwin. Iyon nga lang, balita ko ay certified Casanova daw at ang daming babae naghahabol at nagpapaiyak. Nayayamot na sabi nito. Kita mo, irereto mo pa ako sa isang babaero. I lightly shook my head. Well, despite of that, he's a good catch. Na-meet ko siya na mamanhikan sila ni Darwin at sinama ako sa resort nila in the other day. Sabi nito na patuloy na kinikilig. Napaawang ang bibig ko sa tinuran niya. Hindi ko tuloy mapigilang isipin kung mahal ba talaga si Darwin o hindi.
Sigurado ka na ba talaga kay Darwin? Mukha kasing mas excited ka pa sa tropa niya. Hindi ko na napigilang sabihin. Of course I do. Ang hot lang kasi niya. Ang yummy at ang sarap siguro kurot-kurotin. Nanggigigil pa ito habang hindi mapakali sa kanyang kinaupuan. Baliw, sabi ko sa kanya, saka hinarap na ulit ang pagkain. Ha? Sasabihin mo rin sa sarili mo pag na-meet mo na siya in person. Naghahamon na sabi nito sa akin, saka tinuloy na lang ang aming pagkain. Sumapit ang Sabado, ngayon ako naka-schedule para sukatan ng gown. Lucky to have a generously proportioned body, kaya hindi na uso sa akin ang mag-diet. Bumaba ako ng sakyan, suot ang white long sleeve polo and spaghetti strap underneath. Binigayan ko lang ito ng black skinny jeans at white stiletto. Hinayaan ko na lang hingin ang maalon kong buhok na lampas balikat. Suot ang sunglasses ko ay diretso na akong pumasok sa butik na pagmamayari ni Lisel. Good morning, Lenny. Bungad ko sa receptionist na nasa front desk. Good morning po, Miss Kalia. Magiliw naman na bati nito sa akin. Nandyan na ba si Lisel? Wala pa, ma'am. Pero on the way na daw po siya. Thanks. Tumalikod ako dito at nag-ikot-ikot sa loob ng butik. Malaki ito sa pangkaraniwang butik na nakikita ko. Maraming nakadisplay na dress at manikin malapit sa glass window. Masasabi ko na napaka-successful din ni Lisel sa larangang iyon. Ito ang pangarap niya noon pa, ang maging sikat na fashion designer. Abala ako sa pagtitingin sa mga damit na mapuko ang pansin ko ang lalaking kapapasok lang ng butik. A man in his 20s, wearing a blue long sleeve polo at black jeans. He slowly walked toward the front desk with full of authority. Agad kumunot ang noo ko na makilala ang lalaking kausap ngayon ni Lenny. Bigla niyang naalala ang lalaking nakilala niya sa loob ng bar. Hi, I'm looking for Miss Lisel. Narinig ko pang tanong nito. Are you Mr. Sebi? Sebi Monte Carlo? Tanong ni Lenny na hindi mapakali sa kinaupuan. Yes, she on her way now. Baka po gusto niyo muna mag-coffee or tea? She offered with a huge smile on her face. Tumaas ang kilay ko sa ginawa ni Lenny. Bakit ako hindi man lang niya inalok kahit tubig? No thanks, I just wait here. Saad nito sa baritonong boses at naupo sa isa sa mga couch doon. Okay sir. Agad napawi ang ngiti ni Lenny sa kanyang mga labi at bumalik sa kanyang trabaho. Lihim akong ngumiti dahil tila hindi umepekto ang strategy ni Lenny dito. Tinuloy ko ang pagmamasid sa mga obra ni Lisel, pero hindi ko mapigilang ibalik ang mga tingin dito na siya ngayon sumulyap sa akin. Mabilis akong umiwas ng tingin at inabala ang sarili sa mga gown na nasa aking harapan. Hanggang sa maramdaman kong tumayo ito at dahan-dahan naglakad palapit sa direksyon ko. Hi, he greeted. I slowly nod. I have to admit, he is totally breathtakingly hot, with angular face, dark brows, an expressive pair of eyes, fine nose, and heart-shaped lips. Pansin ko ang pirming ngiti nito na hindi inaalis buhat pa kanina. What's that smile for? Naiirita kong itinanong. Nothing. It's just a small word. Okay ka na ba? I rolled up my eyes and ignored him. Ganyan ka ba talaga kasungit? Mas lumawak pa ang ngiti nito sa akin. Masungit lang ako sa mga piling gwapo at antipatiko na katulad mo. I twitched my lip at my remark. Umigting ang panga nito sa akin bago tumalikod at naglakad patungo sa front desk. Sinundan ko ito ng tingin na ngayon kausap si Lenny. Sa tingin ko ay nagkakaigihan ang dalawa base na rin sa maharot na pagtawa ni Lenny na tila sila lang ang tao sa loob ng butik. I rolled up my eyes again and removed my sunglasses impatiently. Inumpisan ko ng humakbang palabas ng butik. Ma'am Kalia, aalis na po ba kayo? Lenny asked me with a big smirk on her face. Matalim ko siyang tiningnan. Matapos ay sa lalaking antipatiko na tila hindi nawawala ang ngisi sa kanyang labi. Oo, siguro sa ibang araw lang ako magpapasukat ng gown.
May biglaan kasi akong meeting eh. I slothfully said. Ganun po ba? Sige po, sabihin ko na lang po kay ma'am pag dumating. Ingat na lang po kayo. Aniya na maluwang pang humiti sa akin. Tuloy na ako lumabas, dala ng iritasyon. Binuksan ko ang aking kotse at sumakay doon. Ilang minuto pa ako nakatingin sa daan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bigla akong nakaramdam ng inis sa eksenang nakita kanina. Kinalma ko muna ang sarili ko bago binuhay ang ignition at nagulat ako sa sunod-sunod na katok sa bintana ng aking kotse. Si Lisel ang sumilip mula doon. Mabilis ko munang ibinaba ang bintana. Kalia, saan ka pupunta? Di ba ngayon ka magsusukat ng gown? Kunot ang noong tanong nito sa akin. May biglaan kasi akong meeting, kaya pwedeng next time na lang ako magsukat. Total nandiyan naman si Sebi, siya na lang muna ang sukatan mo. Madiin kong sinabi na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Oh my God, nakilala mo na siya? Anong masasabi mo? Di ba ang gwapo? Sunod-sunod na tanong nito na kinikilig pa. Oo, gwapo nga at parang malandi. Yes, na-meet ko na siya. Na-meet ko na siya before, I replied bago buhayin muli ang makina ng kotse. Wait, talaga bang hindi ka magpapasukat ngayon? She asked with wrinkled brows. Nakaramdam naman ako ng guilt dahil sa totoo lang, wala naman talaga akong meeting na pupuntahan. Gusto ko lang umiwas sa eksena kanina. Alright, I will cancel all my meetings for today at magpapasukat na lang din ako ngayon. Sabi ko at pinatay muli ang ignition sa lumabas ng sasakyan. Nagliwanag ang mukha nito at niyakap ako na mahigpit. Kaya love na love kita eh. Good morning, ma'am. Everyone greeted her when we entered the boutique. Morning. Ma'am Kalia, akala ko po nakalis na kayo. Nagtatakang tanong ni Lenny sa akin. Nagbago ang isip ko. Sagot ko dito na siyang tipid ng ngumiti. Hi Sebi, kanina ka pa? Abot-abot ang ngiti nito sa kaharap. Hindi naman, kadarating ko lang, he said in his husky voice. Humakbang pa ito para gawaran ng halik ang pisngi ni Lisel bago sumulyap sa akin. Isang hagik-hik na pagtawa naman ang iginanti ni Lisel dito na siya ko lang inirapan. I could feel the heat stare of Sebi behind my back. Pakiramdam ko tuloy ay pulang-pula ang mukha ko habang sinusukatan ng gown. Sinulyapan ko ito and the heat comes out from it made me uncomfortable. Hi, piling ko type ka ni Boylet. Bulong sa akin ng coordinator ni Lisel. Hindi ko siya type. Pagtanggi ko dito. Sus, kanina ko pa napapansin na panay rin ang sulyap mo. Tudyo nito sa akin. Hindi na lang ako nagkomento sa bagay na yon dahil aminado naman ako sa sinabi niya. Matapos ifit ang gown at magsukat ng ilan pa, ay sa wakas, nakapili na rin si Lisel ng susuotin kong gown. Alright, you will be wearing a baby pink heart-shaped corset gown. Paniguradong angat ang ganda mo sa gabing iyon. I shook my head. Ayos lang naman sa akin kahit hindi bongga. And besides, it's your wedding day not mine. Beste naman, I want you to be the most beautiful next to me. Dahil alam kong deserve mo yon. At wala silang magagawa dahil kahit basahan pa ang isuot mo ay titingkad ang ganda mo. Aniya na tila pinapalubag ang loob ko. Gusto ko ikaw ang magsuot ng pinakamaganda kong obra. Because you deserve it, Kalia. Ngumiti ako sa tinura nito. Napakaswerte ko na siya naging best friend ko. Kahit na sa unang pagkikita pa lang namin ay nawirdohan ako sa kanya dahil sa pagka-immature niya. Pero ngayon, I'm proud to say that she is my best friend. Lunch na pala. Tara, sabay-sabay na tayo mag-lunch. Wika ni Lisel. Sinako ko siya at pinandilatan ng mata, ngunit parang wala itong balak magpatinag sa akin. Sebi, sumabay ka na sa aming mag-lunch. Patuloy nito. Sure, no problem. Sebi responded. Inumpasan na nitong tumayo. Then let's go.
Maagap na sinabi ni Lisel at walang pasabing ginagap ang kamay ko palabas ng naturang butik. Sa isang sikat na restaurant kami, inaya ni Lisel. Nagsimulan dumating ang in-order namin, pero di pa rin maawat ang bibig nito kakatanong kay Sebi. Mahilig ka pala talagang sa business, no? Ako, medyo focus muna ako sa pagiging fashion designer kaysa sa family business namin, which is kinda boring. She rolled her eyes on him. Pero itong si Kalia, tutok din yan sa family business nila at sa sarili niyang cafe. Sigurado ako na magkakasundo kayo nito. Bumaling ito ng tingin sa akin na siyang pinanlakihan ko ng muli ng aking mga mata. Pero wala parang epekto dito. It's good to hear that. Actually, I manage my own resort. Ani ni Sebi na sa akin na nakoto ng pansin. Pakiramdam ko ay nag-init ang dalawang pisngi ko dahil sa mainit itong pagtitig sa akin. Baby! Sebi shocked with an unexpected forthcoming. Halos masamid ito habang umiinom ng juice. Jenny, what are you doing here? He surprisingly said. Why aren't you answering my calls? I was worried about you. That's why I fly back here in Manila. Pais lang nitong sagot at walang pasabing humilan silya paupo sa katabi nito. Hindi naman kaagad nakapagsalita ang kaharap nito. Tila gulat pa rin sa babaeng dumating. Hindi ko maiwasang pagmasdan ang babaeng kaharap namin ngayon. Matangkad, balingkinitan ang katawan at medyo revealing manamit. Naka-miniskirt lamang ito at naka-spaghetti strap top. Lisel cleared her throat para agawin ang pansin ng babaeng dumating. Oh, you have a company? She exclaimed. Tila ngayon lang kami nito napansin na siyang nagbaba ng sunglasses na kanyang suot. Yes, actually, this is Lisel, Darwin's fiancé, and her friend, Kalia. Pakilala ni Sebi sa amin. This is Jenny, a friend of mine. Sumulyap lamang ito sa akin bago humarap kay Lisel. So, you are the beloved fiancé of Darwin. I'm glad to finally meet you. Ginagap nito ang kamay ng huli. Hinila naman agad ito ni Lisel na tila hindi komportable sa kanyang ginawa. So, would you mind if I join you guys? She excitedly said. Hindi na kami hintay pang sumagot dahil sumenyas na ito sa waiter. Wala na kaming nagawa kundi ang magkatinginan ni Lisel bago ito umiling sa akin. Mabilis na namin tinapos ang aming pagkain at nagpa siya magpaalam sa kanila dahil wala pa atang balak iwan ng babaeng ito si Sebi. Nang makalabas kami sa restaurant ay hindi na napigilan ni Lisel ang magpabuga ng hangin sa ere. Sino ba yung babae na yun? She ruined our lunch. Naiirita nitong sinabi. I blew out a sign. Hayaan mo na lang. Look best. Di hamak na mas maganda ka at sexy ka pa dun, no? Nakasuot lang siya ng revealing clothes pero panis pa rin siya sa beauty mo. Paghihimutok nitong sinabi. I laugh a bit at her remarks and shake my head. At natatawa ka pa? Harap-harapan niyang nilalandi si Sebi. She frustratedly said, ano naman gusto mong gawin ko? Besides, magkakilala naman sila. At di naman kami mag-boyfriend, no? Tigilan mo nga ang karireto mo sa akin, pwede? I said at tinalikuran ko na ito para sumakay sa sariling kotse. Okay, fine. Pero wala akong tiwala sa itsura nun. Matapos ay tumulak na paalis. Dumiretso na ako pauwi sa aming bahay at nahiga sa kama para sana magpahinga nang tumunog ang aking cellphone sa nightstand. I'm sorry for what happened earlier. Ana nagpadala ng mensahe. Nagtataka man ay parang may naisip siya kung sino yun. Saan mo nakuha ang number ko? I replied. Kay Lisel. Humawak ako sa sariling noo. Bago madiin na nag-type ng reply. Okay, I texted back. Pumikit na ako at naghanda na sa pagtulog nang muli itong tumunog. Are you mad? He asked. Napalabi ako bago ako muling nag-type. No, I'm not. Reply ko dito. Sorry kung kinuha ko ang number mo nang wala ang paalam. He texted again.
No problem, it's just a number. Mabilis kong reply dito. I know we don't have a good start, pero pwede naman siguro tayong maging magkaibigan, no? I lick my lower lip. Sandaling nag-isip nang i-reply sana dito nang muli ito mag-text. It's okay if you don't want to, he texted back. Napahawak ako sa sariling noo dahil sa sunod niyang sinabi. Wala namang masama kung makikipagkaibigan ako sa kanya pagkatapos ng nangyari sa pagitan namin kanina. Sure, no problem. Sa wakas ay reply ko sa kaniya. Thanks, he replied back. Wala sa loob nang umiti ako. Parang may kakaiba akong naramdaman noong mga oras na yun at hindi ko maipaliwanag. Pinatay ko ang cellphone ko bago magpasyang matulog. Madaming araw ang lumipas, ginawa ko pa rin busy ang sarili ko sa trabaho. Gusto ko mapag-aralan na maayos ang pagpapatakbo ng airlines sapagkat ako din man ang magpapatakbo nito pagdating ng araw. Samantalang ang kapatid ko ay pumasok sa military school upang ipagpatuloy ang pangarap niya na maging sundalo. Kalia, asan ka? Busy ka ba? Sambit ng kaibigan niyang si Lisel na nasa kabilang linya. Labas naman tayo. O sige friend, celebrate tayo. At alam ko for sure na mahirap ka nang mahagilap kapag kasal ka na. Hi Lisel, sana all na lang. Really? Thanks Kalia. Sige, tatawagin ko lang si Darwin. No Lisel, gusto ko sana tayo lang dalawa ang lumabas. Nagyaya itong manood ng sine. Pinanood namin ang Crash Landing on You. Grabe ang iyak niya kay Yoon Siri at Captain Ri. Ako na may hindi mapakali dahil ginagawa niyang panyulito ang suot kong damit. Nang matapos kaming manood ay nag-ikot-ikot muna kami sa mall at nag-shopping. Masaya kami ni Lisel dahil hindi ito nauubusan ng kwento. Gabi na lang lumabas kami ng naturang mall. Kaya nag-aya itong mag-dinner sa isang sikat na restaurant at dahil treat naman niya lahat, umorder ako ng pinakamahal at maraming pagkain. Ewan ko ba kung bakit parang sa pagkain ko gustong ibuhos ang lahat ng frustration ko sa buhay. Bestie, mauubos mo bang lahat yan? Bakas ang pagtataka habang binibisita ang in-order kong pagkain. Oo naman, pag hindi ko naubos, edi iuuwi ko na lang. I giggly said. Kalia, ikaw ba yan? Ang kilala ko kasing Kalia, hindi pa nakakailang subo ay umaayaw na. Pero ngayon, what the hell is happening to you? Napapantastikong sinabi niya. I just want to satisfy my craving at pantanggal stress na rin. Kibit balikat yung sinabi. Total libre ko naman, kaya go. Hindi ko na ito pinansin at tahimik na lang na kumakain. Ngunit napukaw ang pansin ko ng isang lalaking papasok sa entrada ng restaurant. Napaawang ang labi ko nang makita ito na umupo sa isang sulok ng lamesa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na tumayo na ikinagulat naman ni Lisel. Oh bestie, ayaw mo na ba? Kunti ba lang nakakain mo ha? Pigil nito sa akin. Tulad ko ay lumungin ito kung saan dumako ang tingin ko. Oh my God, pigil ang boses nitong sambit. Kalia, anong balak mong gawin? Maya-maya pa ay napansin ko ang lalaki na humahakbang palapit sa amin. At hindi nga ako nagkamali, si Angelo iyon. Kalia, pwede ba kitang makausap? Sambit ni Angelo sa mababang tono. Bakit Angelo? May problema ba? I bluntly say, then cross my arms and lift up my chin at him. Kalia, maraming nakatingin. Ramdam ko ang pagsiko ni Lisel nang tumabi ito sa akin. Kalia, I'm really sorry, he weakly said. Biglang hinawakan ang kamay ko habang sinasabi ito. Pasensya ka na Kalia sa mga nagawa ko sa'yo. Lahat ng problema ko sa pamilya, sa negosyo, at kay Amanda ay sa'yo ko lahat na ibuhos. Hindi ko sinasadya Kalia. Inaamin ko sa sarili ko na maling-mali yung nagawa ko sa'yo. Sana dumating yung araw na mapatawad mo ako. Ang bigat-bigat sa pakiramdam ko kapag naalala ko ang mga salitang nasabi ko sa iyo. Hindi ako ganoon Kalia.
Dala lang ng mga problema ko na aking kinakaharap. Sana mapatawad mo ako, Kalia. Bigla akong natigilan sa aking mga narinig habang pinagmamasdan ang unti-unting pagpatak ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Angelo, huwag kang mag-alala. Okay na ako at nakalimutan na kita. At na-realize ko na hindi naman talaga kita kailangan. Pero huwag kang mag-alala. Pinalaki ako ng mga magulang ko na huwag magtatanim ng sama ng loob sa iba para sa ikagagaan ng puso ko. At naunawaan kita, Angelo. Pero sana maunawaan mo rin kung paano rumispeto sa ibang tao. Minsan, yung mga salitang sinasabi natin ay hindi natin alam na pwedeng makasira sa pananaw ng isang tao. Oh, by the way, Angelo, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Daddy na tulungan ng kumpanya nyo na makabangon. Sana pahalagahan mo ito, Angelo. Sana kahit ito man lang. Sinabi ko sa kanya at maya-maya pa ay naglakad na kami palabas ng restaurant ni Lisel. Kalia, pigil ni Angelo sa braso ko nang maabutan ako sa parking space. Salamat, Kalia, sa mga tulong mo sa amin. Sana ay maging magkaibigan pa rin tayo sa lahat ng nangyari sa atin. Salamat. Oo naman, Angelo, walang problema. At sumakay na ako sa sasakyan ni Lisel at pinaharurot niya ito sa kahabaan ng avenue. Hinatid ako ni Lisel pauwi sa bahay namin. Habang daan ay tahimik lang ako nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi mawaglit sa isip ko ang eksena kanina sa restaurant. Sa ngayon ay wala nang pumapatak na luha. Naubos na, natuyo na, nasaid ng lahat at wala nang mailabas pa. At ngayon na pagtanto ko na hindi ko pala talaga siya kailangan. Masaya ako kahit wala siya. Pinangako ko sa sarili ko na magiging handa ang puso ko na magmahal ng bago. Yung totoong pagmamahal at alam kong handa na ako. Makalipas ang ilang araw, naging busy na rin kami sa paghahanda sa kasal ng kaibigan kong si Lisel. Okay lang ba talaga itong isusuot ko? Tanong ko kay Lisel na pilit ibinababa ang skirt na suot ko. Oo naman, ang sexy mo talaga, best, she exclaimed bago ayusin ang ilang hibla ng aking buhok. Bakit ba kasi kailangan nakapang sexy attire pa sa bridal shower mo? Reklamo, sinabi na pilit namang itinataas ang tube na suot. Ano ka ba, bestie? Sa panahon ngayon, mas daring na ang mga tao. Ewan ko ba sa iyo kung bakit may pagka Maria Clara ka? Sambit nito. Tinaasan ko lang siya ng kilay na tila gusto akong inisin. Tingnan mo kasi, hindi ka naman masyadong revealing dyan. May pagkaklase ka pa rin naman tingnan. Aniya sa akin, naabot niya ang ngiti. Doon na nagsalubong ang kilay ko sa kanya. Ah, excuse me, I'll take this call. Bigla itong kumaripas ng takbo palayo sa akin para takasan ang mga sasabihin ko. Binisita ko ang suot nitong see-through dress na ang tanging natatakpan lang ay ang masisela nitong katawan. Umiiling na humarap muli ako sa salamin para makita ang kabuuan ng aking isusuot. Okay na daw ang lahat, sabi ng baklang si Trixie. Pagbaba namin ay napansin ko agad ang ibang bisita. Tulad namin ay halos labas din ang kaluluwa ng ilang bisita. Let's go! Hinila ni Lisel ang braso ko papasok sa loob. I let my eyes wandered. The light was dim and the cloud of smokes are everywhere. Marami ng bisita sa loob. Puro ka-college at ilang close friends, relatives at ka-workmate ni Lisel ang nakita kong naroroon. Pinili kong mapag-isa sa isang sulok nang hilahin si Lisel ng ilang bisita. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita na ang host na si Trixie. Good evening each and everyone. Let us greet our celebrant, Lisel, our soon-to-be, Mrs. Lisel Salvador. Naghiyawan ang mga tao sa narinig. Isa na rin ako sa nakipalakpak. Come on up here, Mrs. Salvador. Pag-anya niya dito ni Trixie, nang mabilis naman niyang pinaunlakan. Good evening guys. Thank you for coming here tonight. This is my last day of being single. And I'm freaking out, she blurted out.
na pinaypay pa ang kamay sa kanyang mukha na siyang ikinatawa ng mga bisita. "Let's enjoy this beautiful night. Let's party," she shouted matapos itaas sa ere ang hawak na baso ng wine. Bumaba na ito sa stage kasabay na nakakabihing palakpakan at saliw ng maharot na musika. Agad ko naman itong sinalubong ng mahigpit na yakap. "I'm so happy for you, bestie," I whispered. "Thank you, best friend," aniya sa akin at nagpunas ng luhang pumapatak. "Please don't cry. Let's enjoy the night," wika ko na siyang tumango sa akin. Nang lumalim na ang gabi, marami na sa amin ang lasing kaya nagsasayawan na sa gitna ng dance floor ang ilan. Hinila ako ni Lisel sa gitna. Kahit na ayaw ko ay wala akong nagawa. Habang pumapailanlan ang malamyos na tugtog ay sumabay naman ang katawan ko sa pag-indayog. Hindi ako literal na sumasayaw pero nasabit naman ako. Kaya nagsigawan ang mga nanonood sa amin. Lalo na nang mapalitan ng sexy dance ang tugtog. Mas ginanahan akong sumayaw dahil sa espiritu ng alak na nasa katawan ko. Dagdag pa na puro babae kaming nandirito kaya hindi ako nakakaramdam ng pagkahiya. Hanggang sa mapako ang mga mata ko sa pinto kung saan nakatuyo doon ang huling lalaking inaasahan kong makita ngayong gabi. His gaze traveled all over my body. There is something behind his eyes that I don't fully understand. "No, he shouldn't be here." Bumalik ako sa pagpikit at itinuloy ang pagsasayaw. Pero may mga kamay na humawak sa akin. Kaya marahas akong napamulagat. "What are you doing here?" I shouted. Ngunit imbis na sumagot, ay hinubad nito ang kanyang coat at ibinalabal sa akin. "You're drunk," sigaw nito sa kabila ng malakas na tugtog. "No, I'm not." Naramdaman ko ang kamay nito sa aking palapulsuhan. Kaya kagad akong natigilan. My body just froze. Heart incredibly beating hard. "Bestie, may problema tayo." Dumating sila Darwin. Narinig kong sinabi ni Lisel bago ko agawin kay Sebi. Nagpatangay ako sa mga hila nito kung saan sinalubong namin ang palapit na si Darwin. "Hello, love. What are you doing here?" Salubong ni Lisel na nanlalaki ang mata sa pagkabigla. Napagdesisyonan ng barkada na dito na lang ituloy ang party. Sagot nito at humalik sa pisngi ng huli. "Hindi ka dapat nandito," pagmamaktol ni Lisel sa kanyang fiancé. "It's alright, love. Mukhang nag-i-enjoy naman silang nakita kami." Sagot dito ni Darwin bago sulyapan ng ilan nitong kasama. Nilingon ko ang mga kasama niya. Sa tingin ko, mga nasa 10 sila at ang iba ay kilala ko sa mukha. "Sure, love. Masaya nga ako at nandito kayo." Pagsang-ayon dito ni Lisel bago yapusin ang mapapangasawa at gawaran ng halik sa mga labi nito. Bigla namang naghiyawan ang mga taong nandirito kasabay ng pagpapakilala ng host sa mga bagong dating. Bahagya akong lumingap para hanapin ang mga mata si Sebi. I saw him sitting at the stool chair in front the bar counter while drinking a glass of vodka. My heart almost stopped on its beat. I couldn't suppress the feeling overwhelming me. His dark eyes and well-controlled aura hit me. Hindi ko matagalan ang mainit nitong mga titig kaya mabilis kong pinutol ang tingin dito at hinanap ang daan patungong comfort room. Hindi pa man ako nagtatagal sa loob ng cubicle na makarinig ng mga tinig na nag-uusap. My God! Ang gugwapo ng kasama ni Darwin. No wonder kung bakit halos magkagulo ang mga girls kanina. I heard someone said outside. Yung isang tropa ni Darwin, yung si Sebi, ang hunk. I can't wait to meet him. Dagdag pa ng isang boses. Umiiling na pumikit ako. They shouldn't be here. He shouldn't be here. Nang makabalik ako sa party, ay naupo ako sa tabi mismo ni Lisel, kaharap ang mga bisita ni Darwin. Sinuyod ko ng tingin ang mga ito. Ang tanging pamilyar lamang sa akin ay si James, na anak ng business partner namin sa airlines, at si Sebi na nasa harapan ko mismo.
I shifted on my seat uncomfortably. Hanggang ngayon kasi ay ramdam ko pa rin ang init ng mga titig niya sa akin. Pre, pakilala mo naman kami sa kasama mo. Sumilap ako kay Darwin na siyang lumingin sa banda ko. Kalia, okay lang bang pakilala kita sa kanila? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon dito. Guys, I'd like you to meet Kalia. Kalia Mercado, my fiance's best friend. Isa-isa nga nagpakilala ang mga kaharap ko hanggang sa may isang naglahad ng kamay sa akin. Hi, nice to meet you again, Kalia, he said with confidence. Nice to meet you, sir, I replied. Hindi ko mapigilang mapasinghap dahil sa higpit ng hawak niya sa aking kamay. Hindi ko mamukhan ito dahil sa suot nitong maskara. Gayunpaman ay binisita ko ang kabuuan niya. Mukhang gwapo ito. Ang buhok na halatang bawang gupit ay nakapagbibigay dito ng malakas na apil. Hindi niya masyadong maaninag ito dahil ang tanging ilaw lang ay ang aandap-andap na sumasabay sa musika. Parang pamilyar ito, ngunit hindi niya maalala. I slowly pull my hands of him and pinned a smile. Lumalim ang gabi at halos lahat ng bisita ay nasa gitna at nagsasayaw. Darwin and Lizelle are also there, leading the dance floor. Until this guy approaches me again. Hi, would you mind dance with me? He muttered in a resonant voice. Sandaling lumipad ang tingin ko kay Sebi na siyang tahimik sa kanyang pwesto. He's been quiet the whole night. Hindi tuloy ako nagkaroon ng chance na kausapin ito at ibalik sa kanya ang coat na suot ko pa rin hanggang ngayon. Sa huli ay bumaling ako sa lalaki na siyang nalahad ng kamay sa akin kanina. Sure, I answered. Mabilis naman naming narating ang gitna ng dance floor at nakisabay ng sayaw sa malamyos na musika. You're so beautiful, Kalia, he whispered to my earlobe. I shut my eyes as he wrapped his arms around my waist gently. Can I ask you something? He whispered again. What is it? Sinalubong ko ang kanyang mga titig na siyang bahagya namang yumuko sa akin. Can I courted you? He sweetly asked. Hindi ko pa nagawang sumagot na mas sinapit nito ang balakang ko. He slowly lowered down his face and looked at my pompous lips. Buong akala ko ay hahalikan ako nito, pero labis kong ikinagulat ang sumunod na nangyari. Sebi clutched his arms away from me. Matapos noon, ay mabilis niya itong inundayan ng suntok. What is wrong with you? Tangkasa ng tatayo ang lalaki, ngunit muli itong sinapak ni Sebi. Doon ako pumagitan. Ano bang problema mo? Pinaningkutan ko ito ng mata. He didn't bother to answer me. Instead, he dragged me outside the bar. The last thing I knew, nakasakay na ako sa kanyang sasakyan at nag-hysterical dahil sa mabilis itong pagpapatakbo. Stop this car, Sebi. Saan mo ba ako dadalhin? I shouted. I will call the police. Sigaw ko sa kanya. Shut up, Kalia, or I will kiss your lips. Aniya sa seryosong tinig. Damn it, I cursed. Hinilig ko ang ulo sa car chair at sandaling pumikit. Pakiramdam ko kasi ay umiikot ang paningin ko at hindi naglaon ay hinila ako ng antok. Nagising na lamang ako sa mahihiyang pagpupuyog nito sa aking balikat. As I opened my eyes, a two pair of dark orbs greeted me. Sandali akong natigilan at nakalimutan kung nasaan lugar. We're here, he uttered lowly. Mabilis akong umayos ng upo at binawi ang mga titig dito. Hindi sapat ang hinugot kong hangin para ibsan ang bumabangong kaba sa puso ko. Nasaan ba tayo? Bakit mo ako dinala dito? Alerto kong tanong. Hindi ito sumagot bagkus ay lumabas ito ng kanyang sakyan at lumigid sa aking pinto para yun buksan. Gusto ko pa sana magprotesta, ngunit nang balingan ko ng tingin ang buong paligid ay namangha ako. This is not a typical place that I've had seen every day. Para itong isang paraiso na kahit sa dilim ay hindi matatawaran ang ganda. Kalia, welcome to Monte Carlo Resort.
Iyon ang katagang na malagi sa aking isipan. Ito pala ang lugar kung saan idadaos ang kasal ni Lizelle at Darwin bukas. Let's get inside. Masyado nang malamig dito sa labas, aniya sa akin. Hindi na ako nag-atumiling sundan ito nang siyang tumungo sa front desk para hingin ang susi ng kanyang suit. Tahimik lang ako nakasunod sa kanya hanggang humimpil ang mga pako sa tapat ng isang suit. Umangat ang tingin ko sa pinto na may nakasulat na presidential suit. Tuloy na niyang binuksan ang pinto na siya kong labis na ikinamangha. The room is huge. All right. The wall painted so well with white colors and touches of gray on every sides. Maging ang couch ay bumagay sa kulay ng pader. The patchwork carpet is much impressive in front the flat screen TV. Sinulyapan ko ang Argo open bookcase na malapit sa mahogany table kaharap ng blue armchair. It's all perfect. Hindi ko rin maiwasang pasadahan ng tingin ang ilang mamahaling gamit sa loob. The chandelier and the furniture. The plant base are much very impressive. Nawiwili na ako sa pagtingin-tingin sa paligid nang mapansin ko na wala na si Sebi sa aking tabi. Nilingon ko ang nakaawang na pinto sa di kalayuan. I slowly walked toward the door and gripped the door handle to open. I carefully wandered around the room. Higit ko ang paghinga dahil sa ganda ng king size bed na naroroon. Dahan-dahan akong nahiga sa kama. Slowly shut my eyes for a moment and feel the warmth and soft of the bed. Ngunit bigla akong napabalikwas ng bangon nang marinig ang lagaslas ng tubig mula sa dutsa. Agad umakyat ang kaba sa puso ko at mabilis nagpanik. Ganun na lamang ako natigilan nang marinig kong pinatay nito ang dutsa. My heart almost stopped. Hindi malaman kung ano ang susunod na gagawin. Kung magpapanggap naman ako natutulog ay hindi ka panipaniwala. Kaya minabuti ko na tumalikod sa kanya at pumikit na mariin habang hinihintay itong makalabas sa banyo. Narinig kong bumukas ang pinto at ang marahan nitong pagsara. Halos higitin ko ang paghinga ko para pigilan ang bumabangong kaba sa puso ko. Ngunit lumipas ang ilang sandali ay wala akong ingin narinig sa paligid. Kaya marahan akong nagdilat at laking gulat ko na makita itong nakatayo sa aking harapan na tanging tawid lamang ang saplot nito. Bastos! Mabilis akong napatayo at maring tinakpan ang namumulang mukha ko. Narinig kong bumukas ang pinto at ang marahan nitong pagsara. Halos higitin ko ang paghinga para pigilan ang bumabawang kaba sa puso ko. Ngunit lumipas ang ilang sandali ay wala akong ingay na marinig sa paligid. Kaya marahan akong nagdilat at laking gulat ko na makita itong nakatayo sa aking harapan. Tanging tawid lamang ang suot nitong saplot. Bastos! Mabilis akong napatayo at mariing tinakpan ang namumulang mukha. You can use the shower if you want. May pinahanda na akong mga damit sa mga empleyado. Marahan lang niyang sinabi na parang wala akong nakita kanina. Hindi na. Salamat na lang. Binaba ko ang kamay ko at nagpanggap na hindi apektado sa ayos nito kanina. He's now wearing a black shirt and still half naked. About what happened earlier, I just want to apologize for my action. He started with brows knitted so hard. Hindi mo dapat ginawa iyon. Buo ang boses kong sinabi. He took advantage of you. Hindi mo ba napansin iyon kanina? Sinamantala niyang lasing ka, kaya sinubukan kanyang halikan. I watched how he's Joe working so hard in the dark of his eyes looking at me. Pero hindi mo siya dapat sinaktan. Besides, nagsasayaw lang kami. I said without a blink. So you mean, gusto mo ang ideyang hahalikan kanya? Baka sa boses nito ang di makapaniwala sa aking sinabi. Of course not. I replied quickly. I don't buying it. He implored while shaking his head. Kumunot ang noo ko sa kaniya. Hindi pamilyar sa akin ang mga kinikilos at sinasabi niya. He's totally strangers to me. Hindi pa kami ganung magkakilala para pagsabihan niya ako ng ganito. You said I'm drunk and I have nothing to do with it. Isa pa,
Sino ka ba para pakialaman ako sa ginagawa ko? Sinubukan kong taasan ito ng boses. His lips twitched with grimace. The more I watch him, the more I get confused and shaky. Kung gagawin ko pala sa iyo iyon, wala ka ding magagawa para pigilan ako? He declared and took a step forward me na bigla kong ikinabahala. Answer me, Kalia, he now softly said. Marahan din niyang hinawakan ang baba ko at unti niyang itinaas iyon para magpantay ang mga mata namin. I'm running out of words to say. Hindi ko mapigilan na panginigan ang tuhod ko dahil sa nakakapaso niyang mga titig. He tilted his head a bit, trying to rake my eyes and search my soul. He slowly caressing my cheek at ilang beses ko nakitang umigting ang perpekto nitong panga at bahagyang paglunok habang dahan-dahang bumababa ang tingin sa aking mga labi. Sebi, I utter. Gusto ko itong itulak, ngunit bakit wala akong lakas na gawin iyon? He moved his head closer to mine and I stand frozen from both fear and excitement. And the next thing I knew, he brushed my lips with his unfamiliar kiss. He gentle and chaste. Maybe there's no fireworks or spark, but it's better than that. Pakiramdam ko ay umangat ang paa ko sa sahig. Mas lalo pang uminit ang halik na iyon nang gapusin nito ang maliit kong bewang. Wala sa sariling niyakap ko ang mga braso sa kanyang batok. And suddenly, he stopped as his mouth covered mine. Kalia, he sweetly said between his rapidly breathing. Nakita ko ang pag-aalab sa mga mata nito. And without hesitation, our lips united again. It seemed to travel through my veins and warm me. Naramdaman ko na lang ang lambot ng kamang sumapu sa akin. Hindi ko maiwasang lumabas ang impit na ungol sa pagitan ng kanyang mga halik. Dalang-dala ako sa init na hatid nito. Hindi ko rin alam kung bakit ko hinayaan ko siyang gawin ito sa akin at hindi ko malaman kung bakit ko ito ginagawa ng mga oras na iyon. Dala lang siguro ng alak. Unti-unti na naman naglakbay ang isa niyang kamay sa aking braso, pataas sa aking balikat, hanggang sa aking dibdib. Hindi ako handa sa sumunod niyang ginawa. I was lost in control. Hindi sapat ang suot ko para itago dito ang pilit niyang hinahanap. A sweet moan crashed to my lips when an insistent mouth was parting my tremble lips and sending wild tremors along my nerve. I was completely hypnotized, but he drew away quickly. Habol namin pareho ang paghinga habang titig na titig ito sa akin. I'm sorry, Kalia, aniya sa pagitan ng maras na paghinga. I swallowed hard and bit my lip hard. Pakiramdam ko ay nanliit ako sa kanyang sinabi. Parang gusto kong bumangon para sampalin ito, ngunit tila nawalan ako ng lakas nang tuloy na itong lumayo sa akin. Dito ka na magpahinga. Sa kabilang silid na lang ako. Hindi na ako nagsalita at wala sa loob na sinundan na lamang ito ng tingin na siyang palabas na ng silid. Bumangon ako para mabilis na isara ang pinto at nilubog ang sarili sa kama. What have you done, Kalia? Ukol ko sa sarili ko bago tapikin ang sarili kong noo. Kinabukasan, nagising ako sa malamig na hangin na dumarampi sa aking pisngi. The sun was already rising from the ground. The sweet hummingbirds and the cold ocean breeze greeted me. Sinulyapan ko ang breakfast na nasa side table kung saan may nakaipit doong isang maliit na note na may kasamang pulang rosas. Naglakad ako patungo sa may beranda at binasa ang sulat na nakalakip doon. Good morning, Kalia. Again, I'm sorry for what I did last night. Eat your breakfast. I'll be busy today. Enjoy the good weather and I'll be back at lunch. Sebi. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi at bahagyang inamoy ang rosas na aking hawak. The cold onshore breeze blew right through my skin. The season of the waves suit me. Parang gusto kong mamalagi na lang dito at takasan ang magulong mundo. Pinili kong kumain sa may beranda habang nakatanaw sa magandang view ng isla. Napansin ko na may nakahanda na ring damit para suotin ko.
isang dress na kulay yellow at medyo hapit sa bewang. May isa ring flat sandals na kulay puti at isang pares ng undergarments. Agad na nag-init ang dalawang pisngi ko. How does he know my size? Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pulang underwear. Nang makapaligo ay hindi pa rin nawawala ang pamumula ng mukha dahil sa naging resulta ng damit na bigay niya. Para kasi itong sinukat sa akin. Ilang beses pa ako nagpaikot-ikot sa harap ng salamin bago na pagpasyang lumabas ng naturang suit. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay ang mapanuring mata ng empleyado ang bumungad sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng hiya sa mga ito dahil hindi lingid sa kanila kung kaninong suit ang nilabasan ko. "Good morning po, ma'am." Bati sa akin ng isang babae na makabawi sa pagkagulat. "Good morning," I greeted back. Diretso lang din ang tingin ko bago lampasan ang mga ito na halos mabali na ang leeg kakalingon sa akin. Pinasya kong maglakad-lakad sa dalampasigan dahil sa ganda ng panahon. Masarap sa pakiramdam ang paglubog ng mga paa ko sa malambot na buhangin habang hawak-hawak ang sandals na hinubad. Ilang sandali ko pang pinagsawa ang mata sa magandang tanawin bago pinilang maupo sa lunch. "Kalia." Mabilis ang naging pagdilat ko para sinuhin ang tumawag sa akin. "Jenny?" I surprisingly said. Bumangon din ako mula sa pagkakahilig sa lunch bago ngumiti dito. Natandaan niya si Jenny. Ito yung babaeng nakasabay sa kanila ni Lisel habang kumakain sila sa mall kasama si Sebi. "Ikaw nga. Kasama mo na ba dumating si Lisel dito ngayon?" Agad niyang tanong. Nakasuot ito ng pulang maxi dress at malaking sunhat. "Hindi. Nauna na ako dito." "Oh, I see. Paano? Iwan muna kita. Cause I'm looking for Sebi. See you around." Sandali muna itong hinagod ang kabuuan ko bago ako talikuran. I lightly shook my head. Hindi na ako magtataka kung bakit patay na patay ito kay Sebi. Inaamin ko, maging ako ay attracted din sa kanya. Ngunit tama bang maramdaman ko ito nang mas maaga sa inaakala ko? Muli akong umiling. "No, this can't be happening, Kalia. Masyado yatang maaga kung may mararamdaman na ako para sa kanya." Humugot muna ako ng malalim na paghinga bago maisipang tumungo kung saan gaganapin ang beach wedding ni Lisel at Darwin. Busy ang mga tao sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa gaganaping kasal. Halatang binubusingsing maigi ang bawat detalye. This is actually one of my biggest dream. Ang ikasal sa malaparaisong lugar. Gusto ko yung tatatak sa isip ng mga tao at mag-iiwan ng masayang alaala. Ngumiti ako ng mapait. Siguro nga ay hindi si Angelo ang nakatadhana sa akin. Marahil ay may ibang mas deserving nitong pagmamahal ko. "Kalia." Isang boses mula sa malayo ang pumukaw sa naglalakad kong isip. "Samantha, kumusta ka?" Nilungunan ko ang pinsan ni Lisel na palapit sa akin. "Naku, mukhang malapit na lumabas iyan ha?" Bati ko at bahagya akong hinaplos ang tiyan nitong malaki bago sulyapan ang asawa nitong si Andre. "Oo nga, at ang likot na niya sobra. Halos di na ako makatulog sa gabi eh." Aniya sa akin bago ngumiti. "Are you with Tito Franco?" Tanong naman sa akin ni Andre buhat ng makalapit. "Hindi, mag-isa lang ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kasama ko si Sebi at doon ako natulog sa suit niya kagabi. Baka kasi kung ano pa ang isipin nito sa amin." "Sige, mauna na muna kami. Medyo pagod kami sa biyahe." Ani ni Samantha sa akin bago ako hinalikan sa pisngi. "Okay, see you around," I quickly said. Tulad ng mga ito ay pinasya kong bumalik na sa hotel para magpahinga na rin. Binabagtas ko ang pathway kung saan tinutunto nito ang hotel. Nang malingunan ko si Sebi mula sa malayo. He's busy chatting with someone. Mula sa pwesto ko ay mali ko ito na pagmamasdan. His smile makes my heart jump and those sexy lips
made me gasp. I bit my lower lip and slowly rigged my eyes at his whole god-shaped body. He's wearing a white long-sleeve polo that lightly pulled up to his elbow. His black pants indicate his maturity, and his Oxford shiny shoes that never fails to impress me. Halos manghina ang dalawang tuhod ko nang bumaling ito sa akin ng tingin. I held my breath for a while as we staring back at each other. Napansin ko na nagpaalam ito sa kausap niya bago pumihit ng lakad patungo sa direksyon ko. I hesitantly look away. Gusto ko sanang didmahin ang paglapit niya, ngunit nagtaksil sa akin ang aking mga paa. "Hi," he greeted with a soft smile on his face. "Hello," I shuddered and didn't even bother to look at him in the eye. "How's your breakfast?" "I'm sorry, hindi na kita nahintay magising. Kailangan na kasi ako sa trabaho," he apologized. "No, hindi naman kailangan. Saka, masarap naman ang breakfast, kaya okay lang," I shyly said. Bagaman hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa nito sa akin kagabi, kaya hindi na ako nagsalita pa. "Your dress is fit with you. You look pretty today," he praises, bago ako sipatin ng tingin. "Salamat pala sa damit. Hindi ka na sana nag-abala," I smiled timidly. "Just never mind. You're beyond gorgeous in that dress," he replied, bago na ako talikuran para bumalik sa kaninang kausap. He rose up from my both cheeks. Labis ang galak sa puso ko na sinundan ito ng tingin. Naisipan kong bumalik na lang muna sa loob ng suit para doon magpalipas ng oras habang hinihintay si Lisel. Pero buhat dito ay may namatan ako isang lalaki na palapit sa akin. "Angelo, anong ginagawa mo dito?" Bulalas kong bati. "Yes, parang gulat na gulat ka yata, Kalia." Sumilay dito ang matamis na ngiti. "No, actually yes," nabubulol kong sinabi. "In-invite ako ng ama ng groom. Business partner namin siya, Kalia." Tumawa ito ng bahagya na dahil sa tahasan kong sinabi. Mabilis naman akong lumingon sa banda ni Sebi na siyang abala pa rin sa kanyang kausap. "Teka lang, ano nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa ka?" Nagtatakang tanong ko dito. "Pasensya ka na, Kalia, at naging magulo pa ang nangyari kagabi. Ako nga pala ang nakasayo mo kagabi. Napilitan kong magsuot ng maskara kasi alam kong hindi ka sasama kapag isinayaw kita. Gusto ko kasing makabawi sa'yo sa mga nagawa ko." Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. "Hay naku, Angelo, sari-sari ka. Pwede bang tantanan mo na ako? Okay na tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan." May diin na sagot ko dito. Napansin ko ang namamaga nitong mukha dahil sa suntok sa kanya kagabi ni Sebi. "Ayos ka lang ba?" I asked him at bumaba ang tingin ko sa putok nitong labi. "Yes, I'm better now, Kalia," he answered, na parang baliwala ang nangyari kagabi. Sandaling katahimikan ang namutawi sa pagitan namin that leads to an uncomfortable feeling inside me. Kilala mo ba si Darwin?" I asked. "Yes, along with my friends," he quickly said, then shrugged his shoulder na para namang hindi importante sa kanya ang sinabi ko. I quickly nod. Muling sumulyap kay Sebi na ngayon madilim ang matang nakatanaw sa amin. My heart starts pounding as he walked towards our direction with brows knitted so hard. "Paano? Mauna na ako, Angelo. Pag-iwas ko dito." Tangka na sana akong tatalikod nang pigilan nito ang palapulsuhan ko. Kinakabahan ko itong nilingon matapos ay sinulyapan si Sebi na palapit na sa amin. "Kalia, yung sinabi ko sa iyo kagabi na gusto kitang ligawan ay gusto kong malaman mo na seryoso ako doon," he confessed. Laking gulat ko sa sinabi ni Angelo. Sasagot pa sana ako, ngunit mabilis na nakalapit sa amin si Sebi. "What the hell are you doing here?" Pasik na tanong nito kay Angelo.
The father groom invited me here, Angelo answered in a calmer voice. Pansin kong bumaba ang tingin ni Sebi sa palapulsuhan ko habang hawak pa rin ni Angelo hanggang ngayon. This is my resort. Lahat na nakikita ng mata mo ay pag-aari ko. You can live peacefully. O gusto mong dagdagan ko pa yung pasa sa mukha mo? May diin itong sinabi kay Angelo. Angelo smirked and stood beside me. Hindi ko alam pare kung bakit ka nagkakaganyan. Bakit pre? Nagseselos ka ba? My eyes flew out to Sebi. Hinihintay ang kanyang sagot. Are you kidding me? The smirk grew over his face. Halatang hindi nababahiran ng karuwagan. I'm Monte Carlo. Hindi na dapat na tinatanong pa yan, he confidently said to Angelo. Bumagsak ang tingin ko sa lupa dahil hindi iyon ang inaasahan kong sagot. You are right. You are a Monte Carlo. May pang-uuyam na balik dito ni Angelo. Ayoko lang na may nababastos na babae sa harapan ko. At saka, pwede bang tantanan mo na si Kalia? Sinaktan mo na siya, Angelo. Tapos ano, nandito ka? Na parang wala lang ang nangyari? May diin na sabi ni Sebi kay Angelo. Bigla akong natigilan sa balitaktakan nilang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari at kung ano ang aking mararamdaman ng mga oras na iyon. Parang ako ay naipit sa sitwasyong iyon. Okay ka lang ba, Kalia? Tanong ni Sebi sa akin kapag daka. Gusto ko muna magpahinga, Sebi. Bigla kasi sumakit ang ulo ko. Pagdadahilan ko. O sige, Kalia. Ihahatid na kita sa suit natin, he offered. No, you don't have to, Sebi. Kaya ko pa naman. Mabilis kong sagot dito. Napansin kong kumunot ang noo nito sa naging sagot ko. Kaya bahagya akong ngumiti dito. Ayos lang talaga ako. Salamat sa offer mo pero kaya ko na. Salamat uli ha. Paalam ko dito bago nagpatiuna na maglakad palayo. Nang huminto ang mga paa ko sa tapat ng kwarto namin ni Sebi ay agad ako nag-atubiling buksan iyon. Bahagya akong sumilyap sa paligid at hindi na naman nakaligtas sa akin ang mapanuring mata ng ilang empleyado. Nang mapansin ko nakatingin ng ilan sa akin ay tila wala sa sariling tinungo ko ang front desk. Excuse me miss, I'm one of the guests of Miss Lisel and Mr. Darwin Salvador. Can you kindly check if they have a reservation for me? I'm Kalia Mercado. Pakilala ko dito. Sige po ma'am. Magalang na sagot nito sa pagitan ng mga ngiti. Humarap ito sa kanyang monitor at sandali pa ay muling nagsalita. Yes ma'am, but sorry to say that Sir Sebi already canceled your reservation a while ago. Aniya sa mababang boses. What? Tumaas ang tono ng boses ko dito kaya nakaago kami ng pansin ng ilan. Sandali akong pumikit at nag-akto na parang nagulat. Can you please give me another room? I patiently said na makabawi sa pagkabigla. I'm sorry ma'am, pero puno na po kami sa ngayon. Halos puro occupied na po ng mga guest sa wedding ang mga suit ngayon. Aniya sa akin. Pero guest din ako dito. Turo ko sa sarili ko. I'm so sorry ma'am, she apologizing. Thank you. Walang kangiting-ngiting tinalikuran ko ito at nagmarcha pabalik sa kwarto namin ni Sebi. Saan kaya ako pupulutin ito kung pinakancel pala niya ang room reservation ko? O baka gusto niya magkasama kami sa isang kwarto? Naguguluhang bulong ko sa aking sarili. Nang tumapat muli ang paa ko sa kwarto ni Sebi ay walang pag-ailangan kong kumatok sa pinto. Suddenly, Sebi opened the door for me. Bakit mo ginawa iyon? Bungad kong sinabi dito. Ang alin? He furrowed his brows at me while drying his hair using a towel. He's now wearing a plain white shirt and a black trouser. I stop and stare for a moment and admire how gorgeous he is standing in front of me. Dumiretso ako sa loob ng silid na nilaan niya sa akin kagabi at umupo sa gilid ng kama. Ilang beses kong kinalma ang sarili ko bago mapansin ang pulang rosas
na bigay niya kanina. Sandali akong pumikit at inamoy ang bango niyon. Hindi ko mapigilang ngumiti pag naalala ang sulat na kalakip nito kanina. Lucky Rose. My eyes flew open and darted to him. He was leaning his back against door frame and staring hard at me. A deep chord on his lips makes me stop with a precious dimple that wrinkles every time he smiled. Hindi ko mapigilang mapalabi. Ano kaya ang pakiramdam ng makulong sa mga bisig nito? Lalo na kung higit pa kagabi ang nangyari sa amin. Mabilis akong umiling at pinagalitan ang sarili sa aking naiisip. Our lunch is ready. Let's eat, Kalia. Aya nito sa akin. Tahimik naman akong sumunod dito dahil sa totoo lang ay nagutom ako sa pamamasyal kanina. He pulled me a seat and gentle rubbed my shoulder bago ito humarap ng upo sa akin. Tahimik lang kaming kumain na tila pinakikiramdaman ang bawat isa. I get surprised when he leaned closer to me and my back stiffened against the chair like a frozen ice. Napapikit ako nang gawaran nito ng punas ang gilid na bahagi ng aking labi. My heart melted. Pakiramdam ko rin ay namula ang dalawang pisngi ko sa sobrang hiya. I'm sorry, he uttered, bago bahagyang lumayo para bumalik sa kanyang pagkakaupo. I swallowed with effort. It's okay, I whispered. We stared back at each other for a minute until he finally dropped his gaze when his phone rang at his pocket. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon na pagmasdan ito habang sinasagot ang tawag nito. This man is charmed to be sure and has the bright sparkling in his eyes and a voice that is warmer than sunlight. Napakurap ako na magsalita ito sa akin. Finish your food, Kalia. I have an important things to do at the reception, he declared. Umalis na rin si Sebi nang matapos kaming kumain. Hindi ko na rin subukan lumabas ng suit at pinili na lang na tawagan si Lisel. Inasahan ko na ang sunod-sunod ditong tanong, ngunit kahit isa ay wala akong binigay na detalye. Dahil kahit ako ay hindi sigurado sa kung ano bang meron kami ni Sebi. Tila hindi ako mapakali dahil sa suot kong gown na hapit sa aking katawan. Kitang-kita kasi ang cleavage ko sa yari ng gown na pinasuot sa akin ni Lisel. Hindi rin nakalampas sa akin ang tingin nilang ewan ko kung humahanga o pinapagnasahan ako ngayon. Kaya pilit ng ngiti lang ang isinukli ko sa mga taong nakakasulubong. Kalia! Narinig kong may tumawag sa akin. Oh, Angelo! Wow! You look drop dead gorgeous tonight. Hindi may tatanggi sa mga mata nito ang paghanga sa akin. Thank you, ikaw din. Ganti ko naman sa sinabi nito. Guwapo din ito sa suot na black suit na tinaruhan ng itim na slack pants and Oxford shoes. Thanks for the compliments. Nakangiti nitong sinabi bago o kindatan. Nilahad dito ang kamay sa akin pero tinanggihan ko at tinaasan lang ng kilay. Ngunit pareho kaming lumingon sa boses na nagsalita sa likod ko. Si Darwin kasama ang kanyang best man na si Sebi. My heart pounding so fast as I watch his dark and dangerous pair of eyes. He's wearing a black tuxedo na tinaruhan ng black slack pants at leather shoes na itim rin. Samantalang ang groom ay nakasuot naman ng white tuxedo. Kalia, is that you? Tila hindi makapaniwalang bungad sa akin ni Darwin. Hay nako, anong klaseng tanong ba yan, Darwin? Tumaas ang kilay na sinabi ko bago akong ngumiti. Kung di siguro ngayon ang kasal ko ay liligawan kita. Natatawang biro nito sa akin. Umiling lamang ako sa kanyang biro at muling sumulyap kay Sebi. His lips move na tila may gustong sabihin na hindi naman niya matuloy-tuloy. Excuse me, mag-uumpisa na po ang entourage. Puko sa amin ng wedding coordinator. Kaya nagkanya-kanya na kami ng lakad. Nakibagi ang panahon dahil napakaliwalas ng langit. Nakakamangha ang dapit hapon dahil matatanaw mo mula sa dagat ang kulay kahil na kalangitan kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Nangislap ang mga mata ko
sa sobrang excitement. Para kasi ako nasa isang fairy tale, ngunit hindi ako ang bida. Natigil ako sa pagmumuni-muni na nag-ingay na ang ilang bisita. Natanong kung nag-umpisa na maglakad si Lisel. Napakaganda nito sa suot na white gown below the knee. Napapalibutan ito ng makikinang na bato na lalo nagpatingkad ng kanyang ganda. Mababaka sa mukha nito ang sobrang saya at pagkakontento. Ito na siguro ang pinakamaluwang niyang ngiti buhat nang makilala ito ng maraming taon na ang nakakaraan. Ilang oras pa pagkatapos ng kasal ay nagkakasiyahan na ang mga bisita. Pinasya kong maupo sa isang sulok na hindi masyadong matao habang tahimik kong sinisimsim ang baso na wine na aking hawak. "Why don't you join them?" Bigla akong napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sebi stood beside me holding a glass of champagne. Imbes na sumagot ay inubos ko ang laman ng wine sa aking basong hawak. "Don't drink too much, Kalia," paalala nito sa akin. Kumunot ang noo ko sa kanya at kumuha muli ng isang baso sa dumaang waiter. "It's just a wine, Sebi." Matipid kong sagot sa kanya at nilagok muli ang baso. Pero inago niyo mula sa akin ang baso saka yung diretsong ininom. Napaawang na lang ang labi ko sa kanyang ginawa. Bigla niya ring hinubad ang suot niyang coat at binalabal sa balat ko na kanina pang nadarampian na malamig na hangin. "Thanks," I murmured. His lips curled around the rim of the glass. "You look as pretty as always." His voice was husky and soft. I look up at him. He has a pleasant expression. It was beautiful, and I wish that he would never stop and stay the same. Mabilis itong pinutol ang mga titig at nagsalita. "It's getting cold in here." Marami itong hinawakan ang kamay ko at ginayad palabas ng resort. I am at the middle of my step when I heard Sebi's voice beside me. "Take my hand, Kalia." Mabilis itong ginagap ang palad ko at inalalayan ako na makalabas ng resort. We remained silent the whole time. Kahit pa nakalabas na kami ng resort at patuloy na naglalakad. Hanggang huminto ang mga paa ko sa tapat ng isang ancestral house. "Bakit tayo narito?" I asked him curiously. "I just need to unwind." His husky voice melting away my insecurities and hatred. Humakbang kami papasok sa loob. Hindi ko mapigilan ang humanga dito dahil sa pag-old style fashion ng bahay. Halatang alaga ito sa linis dahil wala akong mapapansing alikabok o dumi sa paligid. The old house was built without an exterior design with natural colors. The newest features were built in was never affect the sentimentality of the uniqueness of the house. Naglakad ako patungo sa may malaking beranda at nilanghap ang sariwang hangin. "Now you are free to breathe in," saad ni Sebi bago tinukod ang dalawang kamay sa pasimano bago tumingin sa malayo. "I can't thank you enough for what you did," I sincerely said. "You can stay here whenever you want. Dito ka muna matulog ngayong gabi," he told me. Hindi ako sumagot. Paano'y ang sarap niyang titigan sa ganoong anggulo. He looked so handsome the way he clenched his jaw and furrowed his brows. When he turned his face to look at me in the eyes, my heart pounding fast erratically. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at inayos ang aking sarili. "You need to take some rest, Kalia. Medyo malamig na ang hangin," wika niya pagdakay umayos ng tayo. Sinang-ayunan ko ito nang yayain niya ako sa loob para makapagpahinga. Agad din naman itong umalis dahil nakatanggap ng tawag mula kay Darwin. Maaga naman ako nagising kinabukasan. Nadatnan kong may nakahain ng almusal sa lamesa. Meron na rin nakahandang damit na susutin ko. Napaisip tuloy ako kung paano niya nakukuha ang taste na gusto ko sa pananamit. Masaya kong tinungo ang beranda at doon kumain ng almusal para makita ang ganda ng resort. Nang matapos ay lumabas ako sandali para maglakad sa dalampasigan. May ngiti sa labi ako naglakad at parang batang namulot ng mga seashells at ilang nagagandahang bato. Nilasap ko pa ang sariwang hangin dahil siguradong pagbalik ko ng Maynila ay puro polusyon at alikabok lamang ang maaamoy ko.
Tinuloy ko ang paglalakad at piniling maupo sa isang bato. Bahagyaring nakalubog ang paa ko sa tubig alat na nagbibigay kiliti sa aking mga paa. I fill my lungs with glassy air. Bahagyang tiningla ang pasikat na araw. Ilang minuto pa akong nakaganoon bago pukawin ng pagtikim sa aking likuran. "Hello, Kalia. Ang ganda dito, no? Parang ikaw." Aniya sa akin. Lumapit ito at inalalayan ako makatayo. Pero dahil sa basang bato ay muntik na akong madulas. Mabuti na lang ay mabilis itong umalalay sa akin at hinapit ang balakang ko palapit sa kanya. "Be careful, Kalia. Matatalim ang mga batong narito," he whispered. The warmth of his embrace and the scorching heat of his eyes made me tremble. "Oh, thanks." Unti-unti akong lumayo dito at nauna nang naglakad palayo. Mabilis itong nakahabol sa akin para pagbuksan niya ako ng pintuan. "Thanks, Sebi," I uttered again bago piniling sumakay sa shotgun seat. Habang bumabiyahe ay hindi ko mapigilang humanga sa mga nadaraanan naming bukirin at batis. Ngayon ko mas na-appreciate ang ganda ng resort. Sinulyapan ko ito bago sandali akong tumikhim. Umayos lang ako ng upo nang iliko nito sa isang restaurant ang kanyang sasakyan. "Kumain muna tayo bago dumiretso ng uwi," saad niya. Bagay na sinang-ayunan ko naman. "Masarap ang pagkain nila dito," sabi niya habang naglalakad kami papasok sa loob ng restaurant. Elise Restaurant. Iyon ang pangalan ng restaurant na pinagdalhan niya sa akin. Hindi ko maiwasang humanga dahil sa ganda ng istruktura ng buong dinner. May malaking puno sa loob nito at may hagdanan patungo sa rooftop na tiyak kong masarap tambayan. Maganda ang lugar. The theme was green color. Ang lamesa at upuan nangyari sa dekalidad na kahoy. May tumutugtog na violin sa bandang sulok habang may malaking tulay naman na nagdudugtong sa restaurant. Sa ilalim nito ay may fish pond na puno ng koi fish na iba't iba ang kulay at laki. Overall refreshing and relaxing ang lugar na ito para sa mga stopover. "How do you know this place, Sebi?" Wala sa loob na tanong ko. "This place reminds me of someone," aniya bago tumingla sa taas ng puno at umiling. Gusto ko sanang itanong kung sino ang tinutukoy niya, ngunit alam kong wala ako sa lugar para gawin iyon. "Good afternoon." Bakas ang gulat sa mukha nito, lalo pa nang lumingin ito sa akin. "Magandang tanghali." Ganti nitong bati. Ginaid niya kami papasok sa loob kung saan marami-rami din tao. Bigla tuloy ako nagkaroon ng ideya na magtayo ng restaurant na kagaya nito. Sinulyapan ko ito nang tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. "Excuse me, I need to answer this call, Kalia." Paalam nito sa akin at siya ko namang tinanguan. Sinundan ko ito ng tingin at gaya ko, marami ring nakakaagaw ng pansin nito. Kahit pa nakatalikod ito ay hindi may tatanggi ang tikas at tindig nitong taglay. His broad shoulder is very firm and straight in an attractive way. He has a chiseled face, a mouth that looks very strong, a fine bridge of nose, and eyes that look ruthlessly hot. I shook my head repeatedly. Hindi ko dapat napapansin ang mga bagay na ito sa kaniya. Walang basen ang mga ito kung iisipin ko. Pero bakit ramdam ko ang nakakabinging pagtibok ng puso ko habang nakatanaw mula sa kanya? Agad ako napaayos ng upo nang mapansin kong pabalik na ito sa aming lamesa. Mabuti na lang ay dumating na ang aming order, kaya minabuti kong doon na lang ibaling ang aking pansin. Roasted chicken with spicy barbecue sauce together with tempura and sweet and sour cream. And lastly, Italian spaghetti and veggie salad. Hindi ko maitatanggi ang gutom ko, kaya sa huli ay marami akong nakain. Inubos ko na lang ang pineapple juice sa aking baso nang magsalita ito sa akin. "Malakas ka palang kumain, Kalia." Tudyo nito bago umangat ang nakakalokong ngiti. "Naku, Sebi, pasensya ka na ha. Gutom lang siguro ako." He throws up to my both cheeks. Mas lalong lumawak ang ngiti nito sa akin, kaya labis akong pinamulaanan ng mukha. "Hay naku, nakakahiya, Kalia," bulong ko sa aking sarili.
At nang matapos kaming kumain ay pinagpatuloy na rin namin ang biyahe pa uwi. Muli ang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa buong biyahe namin. Salamat sa paghatid, Sebi. Marahan kong sinabi dito. I started to pull out the seatbelt from my body, but it got stuck. Tila pinagpawisan ako ng malagkit nang sumulyap dito. Let me do it, Kalia. He moved his head closer to me. I sit in pros while undo my seatbelt. There you go. Anas niyang sinabi. He leans in so our eyes met with negative space between us. My heart unexpectedly pounding fast. Thanks. Words shuddered, then bit my lip hard and lowered my head down. I knew once I pulled my head up, my eyes will betray me. Will you stop doing that damn thing? He said, then muttered a curse intently. Doing what? I asked nervously and inhaled sharply. Are you trying to seduce me using that sexy tricks? He asked, softer now. Alam kong pilit nung hinahanap ang mga mata ko. I gasped heavily. You know what? I'll better be going. Thanks for the ride, Sebi, I said and trying to elude. Ngunit hindi ko magawang hawakan ang door handle dahil nananatili pa rin ito sa aking harapan. You're not easy to forget, Kalia, he whispered again. His voice sent shiver down my spine. I couldn't utter a sound. Para na akong bingi sa lakas ng tibok ng aking puso. Pakiramdam ko ay nanunuyot ang dugo ko sa ugat ko. I turned sideways but his thumb kissed my cheeks. Then I shyly looked back at him. You're beyond beautiful, Kalia, he praised. Hand reaches under my hair below my ear. Sebi, bulong ko dito. All I ever wanted is to escape, but my body haven't yet power to do that. My frozen breath mingled with his as we stared at each other, both of us a little unsteady. The desire and hunger glowed in his dark brown eyes while he held me against him. He closes the space between us as our mouth pressed together in a long passionate kiss. My eyes widely open in surprise. Sa huli ay nakita ko ang sarili kong dandahang pumikit. His lips felt so gentle and warm. My hand clawed at the nape of his neck as the kiss began to grow heavy. No one has ever kissed me like this. Wala pang nakakahalik sa akin ng ganito kalalim na halik. Tila nagising ako sa magandang panaginip. Nang marahan itong kumala sa akin, I was under his spell and forgot how to breathe in again. That was sweet, Kalia, he whispered again. Ito na ba ang simula ng pag-usbong ng pag-iibigan ni Kalia at Sebi? Handa na kaya si Kalia na pumasok sa isang relasyon mula sa kanyang malagim na pinagdaanan? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!